Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. May good news po para sa mga motorista dahil epektibo na po simula ngayong araw ng Martes, July 16 ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Batay po sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, mababawasan ng 95 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Magkakaroon din ng tapyas sa presyo na 60 sentimos sa presyo naman ng kada litro ng gasolina. Ipatutupad naman ng rollback na piso at 15 sentimos sa kada litro ng kerosina. Ayon sa industry players, bunsod pa rin ito ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Nakaapekto pa rin po ang planong pagpapaliit ng production cut ng Organization of the Petroleum Exporting Countries. Hataw Balita ngayon. Isinagawa kahapon July 15 ng Interagency Committee ang final walkthrough at rehearsal sa Batasang Pambansa para sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 22. Nagkaroon din ng huling SONA Interagency meeting sa Kamara sa pagitan ng Malacanang House of Representatives at Senado. Ayon kay Secretary General Reginald Velasco, 100% nang nakalatag ang security plan para sa SONA. Wala rin silang nakikitang banta sa seguridad sa gitna ng nakakagulat na balita ng assassination attempt laban kay dating United States President Donald Trump nitong weekend. Isimula na sa July 18 ang papapatupad ng lockdown sa Batasang Pambansa. Sa kasalukuyan tinatapos na rin ang renovations na isinasagawa sa Kamara para sa SONA. Ready na, 100%. What happened to former President Donald Trump? Mag-i-think pa ba tayo ng security? Wala, addition. Everything all set, all ready. Hataw Balita ngayon. Sinasapinal pa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang magiging rerouting plan para sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22. Ayon sa MMDA, makikipag-ugnayan pa sila sa Department of Transportation, Philippine National Police, Secretary General ng House of Representatives at Secretary of Senate. Kapag naisapinal na ang plano, i-aanunsyo ito sa social media accounts ng MMDA upang mabigyan ng gabay ang mga motorista. Ngunit base sa inisyal na plano, ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, posibleng magpatupad ng zipper lane sa Commonwealth Avenue pagsapit ng tanghali ng July 22. Pinag-aaralan pa kung ililift ang number coding scheme dahil baka mas dumami ang pribadong sasakyan sa kalsada. Siguro mga mid-afternoon namin isasara yung pong Commonwealth portion noon. Magkakaroon naman ng zipper lane kaya kumbaga hindi total closure. Hataw Balita ngayon. Hindi na mahanap o ma-search ang official Facebook page ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo simula kahapon July 15 bago mawala ang Facebook account ng alkalde. Pinuna ni Senator Risa Ontiveros ang ginawa nitong pagpo-post sa social media habang tumatanggi na humarap sa pagdinig ng Senado ukol sa mga isyong kanyang kinasasangkutan. Nag-post si Guo noong nakarang linggo ng mahabang mensahe ng pasasalamat sa kanyang mga kababayan para sa kanilang patuloy na suporta sa kabila ng mga paratang laban sa kanya. Binigyang diin ito na wala siyang pinagsisisihan sa kanyang pagpasok sa politika kahit pa ito ay naging masakit na karanasan para sa kanya. Iginit din ng suspended mayor na siya ay isang Pilipino. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang kampo ng suspendidong alkalde tungkol sa nangyari habang hindi pa rin mapuntahan o ma-search ang Facebook page nito. Hataw Balita ngayon. Sa kaugnay na balita, inihayag ng abogado ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na si Attorney Stephen David na hindi pa sigurado kung dadalo ang alkalde sa susunod na pagdinig ng Senado sa July 29. Paliwanag ng kanyang legal counsel,
posibleng hindi makaharap sa Senado si Guo dahil sa nakararanas umano ito ng matinding trauma. Gayunman, pinayuhan na umano niya ang kanyang kliyente na humarap na sa pagdinig kasunod ng panawagan ng ilang senador na sa alkalde at iba pang ipinaaresto ng Senado na sumuko na at humarap sa susunod na pagdinig. Samantala, tiniyak ng umano ng suspendidong alkalde na nasa Pilipinas pa rin siya sa kasalukuyan. Actually, dalawang situation na nag-50-50 siya. Una, ang advice ko sa kanya, mag-appear ka, i-honor natin yung legal process kasi nga, hindi naman tayo pwede magtago habang buhay. Kaya naman yung buhay natin na masasayang sa pagtatago, magiging fugitive ka. Yung kailan yun, di ba? Samantala, mag-appear ka, ang kailangan, di naman yun para parusahan siya kasi may presumption of innocence. Gusto niya talaga para makaharap siya sa mga tao, makaano siya. Kaya lang nga, yung takot niya nananatili. Pero sabi ko, kung sa Senate lang naman niya, tsaka gagarantihan ka naman ng safety doon. Well, mas-safe ka pa nga doon kung tutusin. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni Philippine National Police o PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na marami silang natatanggap na impormasyon kaugnay sa paghahanap kina religious group leader Apollo Kibuloy. Sa gitna ito ng nagpapatuloy na manhunt ng pambansang pulisya laban kay Kibuloy at sa 4 pang miyembro nito. Ito'y simula ng mag-alok ng reward si Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos sa makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng mga akusado. Noong Huwebes, nahuli ng mga pulis sa Davao si Pauline Canada, isa sa mga co-accused ni Kibuloy sa kasong qualified human trafficking, child at sexual abuse. Yung ating hotline ay talagang mainit. Marami po tayong nakukuha po na information but we have to vet muna yung ating mga nakukuhang information. Some of them might be true but we also have to consider na some of them is intended para guluhin or iligaw po tayo doon sa ating direksyon ng paghahanap. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag ng isang health advocate na aabot umano sa 90 billion pesos na pondong hindi nagamit ng PhilHealth ang ipinasasauli ng Department of Finance. Ayon kay Public Health Reform Advocate na si Dr. Tony Liachon, kapag sumapit na ang ikatlong sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22 at wala pang desisyon si PBBM tungkol dito, ay baka tuluyan ng mailipat ang pondo. Paglabag umano ito sa Universal Health Law at iba pang batas. Kaya ang pagkuha ng pondo ay hindi lamang unconstitutional at illegal, kundi ito ay isang immoral na hakbang. Iginit din ni Dr. Liachon na marami sanang pwedeng magawa sa pondo na hindi nagagamit para mapaunlad ang healthcare system ng bansa na nahuhuli na sa Southeast Asia. Tumanggi namang magkomentaryo ukol sa issue ang presidente ng PhilHealth. Sana makapag-decide sila before the SONA. Kasi once na yung fiscal year ay natapos at naisoli na, Ryan, tapos na po yun. Kawawa naman ng Pilipino. Hindi na natin, fiscal year kasi, Ryan, magtatapos yan sa SONA magpapanibago tayo. So baka hindi na natin makuha ho yun. Kailangan mapigilan po yun. Kaya nagmamadali po tayo. So we have only about 2 weeks para ho i-push ito. Na-analyze sila na may sobra, almost 90 billion. So anong nangyari? Nagkaroon ng DOF Circular 003-2024 that all excess funds ay pupunta ngayon sa National Treasury para tugunan yung unprogrammed funds. Ang unprogrammed funds are programs na wala pa, iniisip pa lang, pero kinukuha mo na yung pera. Kayo sa mga public health reform advocates questioning yung pag-remit po, yung 89.5. Sabi, diba, event lang po. So hindi po, yan po. Yes po. Very clear po yan, diba sinabi ko.
Iimbestigahan na sa House of Representatives ang mga krimeng isinasangkot sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS. Nakatakda itong isagawa bukas araw ng Miyerkules, July 17 sa pamamagitan ng joint hearing ng House Committees on Public Order and Safety at Games and Amusements. Ayon kay Committee Chairperson Santa Rosa City Lone District Representative Dan Fernandez, kabilang sa iimbitahan ng mga opisyal ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, National Bureau of Investigation, Department of Justice, Presidential Anti-Organized Crime Commission at League of Municipalities and Cities of the Philippines. Siguro comprehensively, we will be trying to find out kung ano yung mga criminal elements that were involved at sino yung mga involved doon. Handang makipagtulungan si Acting Davao City Police Office Director Police Colonel Hansel Marantan kay Mayor Baste Duterte para sa kaayusan ng syudad. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Davao City Mayor Baste Duterte na patuloy na susuportahan ng lokal na pamahalaan. Si Lalen Moreno, humahataw! Hataw Balita ngayon! Formal nang nanungkulan bilang Acting City Director ng Davao City Police Office si Police Colonel Hansel Marantan. Sa unang pagkakataon, dumalo si Colonel Marantan sa regular flag ceremony ng DCPO kahapon. Sa kanyang mensahe sa mga pulis, nagpasalamat ito sa pagtanggap sa kanya sa Davao City. Thank you very much for welcoming. And the next page is thank you very much for welcoming. Pagkatapos ng flag ceremony, agad siyang nagpatawag ng command conference sa mga station commander at opisyal na DCPO. Ayon kay Marantan, ipapatupad niya ang mandato ng pambansang pulisya na crime prevention and crime solution. I will do what is best for Davao as I am mandated to do. So I cannot question any comment. Ipagpapatuloy din ito ang mga programa ng DCPO tulad ng Patrol Region 11, Oplan Ratugis, Oplan Kilos, Oplan DDS, Night Watch Patrol at Rescue in Minors during curfew hours. Handa rin umano siyang makipagtrabaho sa lokal na pamahalaan. Mag-courtesy call din umano sa alkalde si Colonel Marantan. We do what the normal policeman do, and these are two: crimes prevention and crime solution. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Davao City Mayor Baste Duterte na patuloy na susuportahan ng lokal na pamahalaan ang Davao City Police sa kanilang kampanya sa Peace and Order. Akong ginahuna-huna lang, akong ginapangandoy ba nga, they would do their job as policemen properly and genuinely. I-suporta, sige. But protect the people. Gayunman, hindi anya niya nauunawaan ang proseso ng pambansang pulisya sa pagpili ng City Director dahil ilang beses na itong nagpapalit-palit ng OIC. At the end of the day, ang local executive, since I am the representative of the people, ako yun dapat untaan mo, mas nakibaw ko sa sitwasyon yun sa atong lugar, and preferably ang ginabutang diha within sa inyong taga-diri sa city or the region. Bago na italaga sa Davao City, si Marantan ay naging hepe ng PNP-CIDG sa National Capital Region. Siya rin ang isa sa mga nanguna sa pagpapatupad ng search warrant sa mga ari-arian ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Lelaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon! Voluntaryong sumuko sa mga otoridad ang isa umanong miyembro ng Abu Sayyaf Group sa Lamitan City, Basilan. Samantala, naaresto naman ng mga pulis ang isang lalaki sa Masbate matapos mahulihan ng baril. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita Ngayon! Patuloy ang pagpapatupad ng kapayapaan ng pamahalaan, gaya na lamang ng pangihikayat sa mga rebelde na magbalik loob sa gobyerno. Nitong Lunes, July 15, voluntaryong sumuko si alias Ongget na isang umanong miyembro ng Abu Sayyaf Group sa Barangay Maganda, Lamitan City, Basilan. Ayon sa Philippine National Police Special Action Force o PNP-SAP,
Sangkot umano si alias Songget sa armed encounter sa barangay Baywas, Lamitan City noong March 25, 2022 at noong June 6, 2023 sa barangay Upper Benenbengan, Sumisip, Basilan. Nasa kustodiya na ngayon ng Zamboanga City Intelligence Team ang sumukong ASG member. Samantala, sa bisa naman ng search warrant na inilabas ng Regional Trial Court Branch 44 ng 5th Judicial Region ng Masbate City. Nagsagawa ng Joint Law Enforcement Operation ng PNP SAP Criminal Investigation and Detection Group o CITG Masbate sa Barangay Tugbo, Masbate City. Sa naturang operasyon, naaresto ang isang suspect kung saan nakumpiska ang isang caliber .45 na baril at mga bala. Hawak na ngayon ng CIDG Masbate ang nahuling salarin na maaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Iba't ibang programa sa pagpapalakas ng produksyon ng mais at kasaba ang inilaan ng Department of Agriculture o DA Bicol para sa mga magsasaka sa rehiyon. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. Naglatag na ng iba't ibang programa ang Department of Agriculture o DA Bicol para mapalakas pa ang produksyon ng mais at kasaba sa rehiyon. Ilan lamang sa mga programa ng kagawaran ang Corn Production Enhancement Program kung saan kasama ang yellow and white corn production. Ayon kay Department of Agriculture Regional Corn Program Coordinator, Engineer Amabel Bombase, mandato ng Corn and Cassava Program ang pagpapataas at pagpapalawak ng kalidad ng mais, sorghum at soya. Sa pamamagitan nito, mapatataas ang ani at kita ng mga corn farmer. Mapanatili rin ang supply ng pagkain para sa mga tao at maging sa mga hayop. Matutulungan din ito na masolusyonan ang problema sa demand livestock at ang poultry sector. Sa ilalim ng programa, makakakuha ng tig-2 sako ng binhi ng mais at abono ang mga magsasaka, paraan para makatipid sa production cost. Habang sa white corn production, maaaring makakuha ng 1 sako ng binhi ng puting mais at 2 sako naman ng abono na libreng ipamamahagi sa mga magsasaka. Magbibigay din ang DA Bicol ng mga training, workshop, corn derby, model and techno demo farm upang matuto ang mga corn farmers ng iba't ibang makabagong teknolohiya. Maglalaan naman ng suporta sa irigasyon o patubig sa mga may kakulangan ng tubig tulad ng pump irrigation system from open source at solar-powered irrigation system. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Bumaba ang bilang ng mga batang nabakunahan sa taong 2023 dahil sa pagdami ng nangyayaring alitan sa mga bansa sa buong mundo. Busto nito, karamihan ng mga bata ay walang bakuna kontra sa diphtheria, tetanus at whooping cough ayon sa United Nations o UN. Mula sa Los Angeles, USA, may humahataw na balita si Klein Sinka live. Hataw Balita ngayon. Hello Klein, meron bang datos o bilang ng mga bata na inilabas itong UN? Amel, umabot na sa 14.5 na milyong bata ang hindi nabakunahan noong 2023 kumpara sa 13.8 milyon noong 2022. Ayon sa United Nations, mas mababa naman ito noong panahon ng COVID-19 pandemic kung saan 18 na milyong bata ang di nabakunahan. Sinabi rin ng UN na nasa 6.5 na milyong bata ang hindi nakakakuha na higit pa sa single dose ng bakuna at nangangahulugang hindi sila lubos na protektado sa mga sakit. Bata ito sa bilang ng mga batang nakakuha na 1 dose o lahat ng 3 dose na kailangan para sa DTP vaccine na kontra diphtheria, tetanus at pertussis o whooping cough. Sa kabuuan, nasa 84% ng mga sanggol sa buong mundo ang nakatanggap ng full course ng bakuna noong nakaraang taon. Mas mababa ito sa bilang na dapat matamo para mapigilan ang pagkalat ng sakit. Ang mga bansang nasa ilalim ng giyera ang may pinakamalaking bilang ng batang hindi nabakunahan sa taong 2023 batay sa datos ng United Nations Children Fund o UNICEF at World Health Organization o WHO. Pinakamababa ang bilang sa Sudan na mayroong 15 na buwan na civil war
75% ng mga bata ang nabakunahan noong 2022 kumpara sa 57% noong 2023. Nasa 701,000 na bata sa Sudan ang walang bakuna kontra sa nakamamatay na sakit gaya ng measles at diphtheria. Tumaas din ang bilang ng batang walang bakuna sa Palestine kung saan mula 1,000 noong 2021 ay umabot ito hanggang sa 17,000 sa loob lang ng nakalipas na 9 na buwan noong nakaraang taon. Ilan ang Sudan, Yemen at Afghanistan sa mga bansang may pinakamataas na bilang ng batang walang bakuna noong 2023. Mahigit sa kalahati ng mga batang hindi bakunado ay nakatira sa mga bansang may alitan o delikadong lugar. Binanggit naman ng UNICEF na 28% lang ang mga lugar na ito sa kabuuang bilang ng mga sanggol sa mundo. Balik sa iyo, Amir. Yes, Clan, bagamat ito yung report nito negatibo, no? Mayroon bang mga positibong datos na nakita o naitala ang UN sa isinagawa nilang pag-aaral tungkol sa pagbabakuna ng mga bata? O Amir, sa kabila niyan ay may ilang positibong report din na nakita ang UN. Katulad nito ay mayroong humigit kumulang na 600,000 na zero dose na mga bata sa rehiyon ng Africa noong 2023 kumpara noong 2022 at ang coverage na HPV vaccine, isang bakuna na laban sa cervical cancer ay nag-improve at ito ay globally naman. Pati ang bansang Ukraine ay nakakita rin ng improvement sa kabila ng digmaan ito laban sa Russia. Amen. Alright, keep us updated, Klein. Salamat sa iyo, Klein Singka mula sa Los Angeles, USA. Hataw Balita ngayon. Inakusahan ng Russia ang administrasyon ni Pangulong Joe Biden ng Estados Unidos na lumikha ng atmosphere para sa pag-atake sa kanyang katunggaling si former United States President Donald Trump. Ito ang humahataw na balita ni Erica Luzong. Hataw Balita ngayon. Hindi naniniwala ang Russia na ang Estados Unidos ang may pananagutan sa pagsalakay kay US presidential candidate Donald Trump noong Sabado, July 13. Gayunman, inakusahan nito ang administration ni United States President Joe Biden na lumikha ng isang atmosphere o sitwasyon na nag-udyok sa pagsalakay sa dating Pangulo. Kinondena naman ni President Biden ang nangyaring insidente kay Trump at sinabing walang lugar ang ganitong uri na karahasan sa Amerika. Tinamaan sa tenga si Trump habang nagpapahayag ng talumpati sa isang rally sa Pennsylvania nang mangyari ang insidente na iniimbestigahan na bilang assassination attempt ang pagsalakay na ito. Nasawi naman ang itinuturong salarin sa krimen habang sinabi ng mga otoridad na hindi pa nila natukoy ang motibo sa krimen. Pinuri naman ni Russian President Vladimir Putin ang ideya ni Trump na tapusin ang digmaan sa Ukraine. Ngunit wala siyang plano na tumawag sa kanya sa kasalukuyan. Nagpakita rin ng suporta ang iba't ibang leader sa buong mundo kasama na si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa pagkondena sa politikal na karahasan at sa pagpapahayag ng kanilang suporta kay Trump para sa kanyang mabilis na paggaling. Erica Luzong, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa kasalukuyan po ay may binabantayan tayong low pressure area nasa may silang bahagi ng Mindanao. As of 3 a.m. huli itong namataan sa layang 310 kilometers east-northeast ng Davao City. And kung makikita po natin dito sa latest sa satellite image, yung mga kaulapan na dala nitong low pressure area ay inaasahang makakaapekto dito sa may silang bahagi ng Visayas at Mindanao. So asahan po natin yung mga tsansa ng mga katamtaman hanggang sa paminsang-minsang malalakas na mga pagulan na posible namang magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. So ingat po sa ating mga kababayan dyan. Samantalang sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, partikular dito sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, pati na rin sa kanlurang bahagi ng Mindanao, patuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon o hanging habagat. Kung makikita po natin sa satellite image, although may mga kaulapan po tayong namamataan ay hindi po siya tumutuloy dito sa ating bansa dahil meron po tayong circulation or bagyo dito sa may area ng Vietnam na humahatak dito sa hanging habagat. So most
mostly naapektuhan lamang po nitong mga kaulapan ay dito sa may area ng Palawan at magdadala din po ito ng mga isolated thunderstorms mostly dito sa western sections ng Southern Luzon pati na rin ng western sections ng Mindanao. Sa nalalawing bahagi naman po ng ating bansa, although makakaranas pa rin po tayo ng mga isolated rain showers or thunderstorms, lalong-lalo na pagdating sa hapon o sa gabi, ay posible pa rin po yung mainit na panahon pagdating naman ng tanghali. And yung areas po na apektado nitong southwest monsoon, ngayong umaga ay posible din po makaranas ng mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan. So monitoring lamang po tayo ng mga thunderstorm advisory na nilalabas po ng ating Pag-asa Regional Services Division. Samantala sa mga susunod na araw, itong low pressure area na binabantayan po natin, hindi inaalis yung possibility or posibilidad na magiging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Kaya continuous po yung monitoring natin. Sa mga susunod na araw po, inaasahan natin magdadala ito ng maulan na panahon simula bukas sa malaking bahagi ng Eastern at Central Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. At before matapos po, bago matapos yung linggo, ay makaka-apekto or inaasahan din pong makaka-apekto ito sa malaking bahagi ng Kabisayaan, Bicol Region, pati na rin ng Mimaropa. And bago po dumating ang weekend, ay posible din po itong magpapaulan sa ilang bahagi ng Calabarzon, Metro Manila at Central Luzon. So monitoring po tayo ng mga forecast na ilalabas po ng Pag-asa sa mga susunod na araw. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning sa ngayon, pero kung mapapansin po natin, iba yung pag-iingat po sa mga planong pumalaot sa may kanlurang baybayin ng ating bansa, pati na rin po sa may silangang baybayin ng Mindanao, dyan po sa area kung saan ang pamataan yung low pressure area. Maulap na panahon po yung inaasahan natin, medyo rough po yung mga karagatan, yung pag-alon, kaya iba yung pag-iingat po sa mga planong pumalaot sa mga nasabing baybayin. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikat ng 5:35 a.m. at lulubog na mamayang 6:29 p.m. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Natagpuan na ng mga otoridad ang katawan ng batang nawawala sa kasagsagan ng matinding pagbaha sa barangay Pinantao, Matanog, Maguindanao noong July 9. Sa tulong ng isang canine search and rescue dog na si Ivy, natunton ng mga tauhan ng Coast Guard District, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang mga labi ng isang babaeng bata. Buso dito, opisyal nang tinapos ng mga otoridad ang isinagawang search and rescue operation sa lugar. Nasagip ng mga tauhan ng Coast Guard District BARMM ang isang bata sa 5 individual na napaulat na nawawala habang natagpuan naman sa ginawang operasyon ang mga katawan ng 3 iba pa. Hataw Balita ngayon! Sinalanta ng matinding baha at landslide ang ilang lugar sa Mindanao kasunod ng ilang araw na pag-ulan. 12 residente naman ang naitalang nasawi dahil sa mga insidente. Si MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita ngayon! Lubog sa baha ng mga bahay, mga pagguho ng lupa, sirang tulay at mga kalsada. Ito ang naranasan ng mga residente sa probinsya ng Zamboanga sa ilang araw na pag-ulan na nagsimula pa noong Biyernes, July 12. Sa bayan ng Baligian sa Zamboanga del Norte, umapaw ang mga ilog at umabot hanggang sa mga bahay ang tubig. Nagtumbahan din ang mga puno, nasira din ang mga kalsada dahil sa baha at nag-iwan ng putik at mga basura. Nasira naman ang ilang bahagi ng tulay sa bayan ng Sibuko dahil sa pagragasa ng baha. Kaya pawang mga motorsiklo lamang ang maaaring makadaan. Sa Zamboanga City naman, nasa 4,000 pamilya ang apektado matapos salantain ng baha at landslide ang syudad dulot ng southwest monsoon o habagat. 4 ang nasawi, kabilang ang 2 menor de edad sa magkasunod na insidente ng pagguho ng lupa sa barangay Pamukutan. Sa Maguindanao del Sur, nagmistulang parking lot ang kalsadang ito dahil hindi na halos makatawid ang mga motorista dahil sa baha. Sa barangay Inugug, kani-kaniyang likas ng kanilang mga gamit ang mga residente. Lubog din sa baha ang mga bahay sa Fort Piquet, North Cotabato. Mahigit 2,000 pamilya ang apektado ng baha dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan sa lugar.
Samantala, isinailalim na sa red alert ang buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM dahil sa matinding epekto ng flash flood. Sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, umakyat na sa 8 ang nasawi sa BARM, kabilang ang 3 menor de edad at isang senior citizen matapos ang pagragasa ng tubig baha sa Matanog, Maguindanao del Norte. Bumisita naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa lugar upang maghatid ng tulong sa mga apektadong residente. MJ Vasquez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Naging matagumpay ang unang araw ng programang Love for All ng pamahalaan na layong magbigay ng serbisyo sa mga mamamayan ng Sorsogon. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Matagumpay na naidaos ang unang araw ng Love for All program ng pamahalaan sa probinsya ng Sorsogon. Nagbibigay ang nasabing programa ng libreng serbisyong medikal sa mga Sorsoganon katulad ng laboratory, medical check-up at libreng gamot. Idinaos ang pre-event services nito sa Barangay Kabidaan at Barangay Buhatan sa Sorsogon City. Nakapagserbisyo ang Love for All program ng Bagong Pilipinas sa 85 individual sa medical check-up at 70 naman sa dental services sa 2 barangay. Samantala, katuwang naman ang 7K kalusugan ng lokal na pamahalaan ng Sorsogon, ang Philippine National Police o PNP at ang Bureau of Fire Protection o BFP sa nasabing aktibidad. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagsagawa ang Social Security System o SSS ng nationwide registration drive upang palawakin ang kanilang membership base at yakin ang pinansyal na seguridad ng mga Pilipino. Lain nitong maabot ang mas maraming Pilipino at itaguyod ang mga benepisyo ng pagiging miyembro ng SSS. Si Linet Bahe, humahataw! Hataw Balita Ngayon. Isinagawa kahapon July 15 ang nationwide registration activity ng Social Security System o SSS na may temang Be Future Ready, Be an SSS Member Today. Sa pamamagitan ng aktibidad na isinagawa sa isang malaking mall sa Batangas Province, layo ng ahensya na makahikayat pa ng bagong miyembro. Nais din itong ipaalam sa publiko ang kahalagahan ng pagiging miyembro ng SSS, lalo na para sa mga estudyante upang maihanda sila sa hinaharap sakaling sila ay maging empleyado na. Bukod sa pagpaparehistro, ipinamamahagi rin ng SSS ang mga impormasyon tungkol sa mga benepisyo at serbisyo na matatanggap ng mga miyembro. Kabilang narito ang mga benepisyo sa pagkakasakit, maternity, disability, unemployment, retirement, death, and funeral. So ang mga benepisyo pong matatanggap with the short-term program po ng SSS ay yung sickness benefit and also yun pong maternity benefit. So when it comes to the long-term benefits po, yun yung tinatawag natin na even though matagal na po sila nakapagulog po sa SSS and hindi po nakapag-continue for as long as they are SSS member or they have paid yung SSS contribution, so ma-avail po nila yung mga karampatan pong benefits like disability, so meron din po tayong unemployment benefit, meron din po tayong funeral, death benefit, and also yung retirement benefit. Ano po? Samantala, bilang bahagi naman ng digital transformation na ipinatutupad sa lahat ng ahensya ng gobyerno, paunti-unti ring isinasabay ng SSS ang kanilang mga serbisyo sa digital platform. Isinasagawa nila ang mga hakbang na ito upang mas maging accessible ang kanilang mga programa at benepisyo mula sa mga millennial hanggang sa mas nakakatanda. Lineth Bahe, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nasunog ang ikatlong palapag na Maharlika Building sa Baguio City. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, nagsimula ang sunog sa mga kainan sa 3rd floor ng gusali. Mula sa Baguio City, may humahataw na balita si Grace Doctolero. Live! Hataw Balita Ngayon. Magandang araw, Grace. Kumusta yung sunog dyan sa Maharlika Building sa Baguio City? Fire out na ba?
Yes, Beverly, gumamit nga ang mga bombero ng fire hydrant sa palengke ng lungsod upang sugpuin ang sunog na tumupok sa ikatlong palapag na bahagi ng Maharlika Livelihood Center kaninang madaling araw sa tulong ng Baguio Water District. Ayon kay Baguio City Fire Marshal Marisol Odiver na idineklara ang fire out dakong alas 4:20 ng umaga. Labis ang pag-aalala ng mga stall owners sa Maharlika Building matapos masunog ang third floor ng naturang establishmento kaninang 1:25 ng madaling araw July 16. Ayon sa mga stall owner, doon lamang umano sila kumukuha ng kanilang pangangailangan sa araw-araw. Gaya na lamang ni gas makala na may dalang sako para kung may clearance na pwede nang pumasok sa loob ng building ay makuha o mahakot ang kanilang panindang cellphones sa loob. Itong kasama namin, nakita niya sa Facebook na nakapost na nasusunog ang Maharlika. Kaya lahat kami, kahit inaantok na, napilitan kaming tumayo at saka pumunta rito. Dahil alam mo naman, lahat ng aming kabuhayan nandito sa Maharlika. Siyempre po yung mga stock namin, ma'am, hindi naman po kasi ganun kalit lang po yung stock namin. In case naman po kasi lumaki yung sunog, kami po ang mawawalhan. Siyempre yan lang po ang hanap buhay namin araw-araw. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, bandang 1:25 ng madaling araw nang nakatanggap ang command center ng lungsod ng Baguio na nasusunog ang Maharlika Building. Kanina ay kinausap ni Mayor Magalong si retired Major General Robert Arevalo, ang General Manager ng Maharlika Building, ukol sa pansamantalang pagsasara muna ng Maharlika Complex. Layo nitong mabigyang daan ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection Baguio sa nangyaring sunog sa naturang establishmento. Sinabi ng alkalde na kakausapin nila ang lahat ng tenants ngayong araw para mapag-usapan ang kanilang mga hinaing sa lokal na pamahalaan. Tiniyak naman ng alkalde na mabibigyan ng agarang tulong ang maapektadong tenant. Cash assistance yan, mataas may food assistance, at syempre yung naman natin, yung mga standard na mga tulong natin, clothing, sa mga baka merong mga food ang isa sa mga mabigyan natin din. At we're also working closely with the SWD for more financial assistance, especially livelihood and DOLE. Meron din tulong ang DOLE niya. Beverly, mamaya nga ay i-anunsyo ng lokal na pamahalaan ang oras at lugar kung saan idaraos ang pagpupulong. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Beverly. Okay, maraming salamat Grace Doctolero mula sa Baguio City. Nananawagan ang United Nations Support Mission in Libya o UNSMIL noong Sabado para sa agarang pagpapalaya sa journalist na si Ahmed Al-Senussi na nakulong sa Tripoli. Ayon sa ahensya, nabahala ito sa arbitrary arrest at pagpigil sa naturang journalist. Nananawagan naman ang grupo sa pagpapanatili ng ligtas na sitwasyon para sa lahat ng journalist. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus live. Hataw Balita ngayon. Charles, sino ba itong si Senussi at bakit siya na-detain? Sherwin, si Senussi ay ang general manager na internet channel na Tabadul at ang nagtatanghal ng Flona o Our Money na isang Tunisia-based WhatsApp TV channel program. Batay sa Facebook page ni Senussi, ang channel at TV program ito ay pangunahing nakatuon sa isyung pang-ekonomiya at panlipunan. Nawala ang kontak kay Al-Senussi ilang oras pagkatapos niyang dumating sa Tripoli mula sa Tunisia. Layo ng pagpunta nito sa Tripoli na i-follow up ang pagkakulong ng mga mamamahayag sa Sada News website na Internal Security Agency na naglathala ng mga documentary na may kaugnay sa mga kaso ng katiwalian sa Ministry of Economy and Trade sa ilalim ng Government Unity at Minister Mohamed El Huwej. Dahil dito, nanawagan ang United Nations Support Mission in Libya o UNSMIL noong Sabado, July 13 para sa agarang pagpapalaya kay Ahmed Al-Senussi na nakakulong sa Tripoli. Ayon kay United Nations Poverty Representative na si Stephanie Corey,
na bahala ang ahensya sa mga ulat ng mga paglabag sa buong bansa ng mga partikular na ang paulit-ulit na pattern ng pagdukot o arbitrary arrest at pagpigil sa Libyan. Hinimok rin ng UNSMIL ang mga otoridad na protektahan ang mga mamamahayag at manggagawa ng media na gumagamit sa kanilang karapatan at kalayaan sa pamamahayag. Balik sa iyo, Sherwin. Charles, ilang journalist na ba ang nakulong kaugnay ng kanilang trabaho batay sa pinakabagong census? Sherwin, sa pangkalahatan ang naidokumento na ng Committee to Protect Journalists o CPJ, mayroon ng nasa 320 journalists ang nakulong simula 1992 hanggang December 1, 2023. Nangunguna rito ang bansang Israel na magsimula ang October Gaza-Israel War. Balik sa iyo, Sherwin. Alright, maraming salamat Charles Corpus mula sa Edmonton, Canada. Isang Saturday consular service ang nakatakdang isagawa sa Philippine Embassy sa Canada. Maghahandog naman ng Philippine Embassy sa Korea ng seminar na may temang Regulations on Starting a Business. Ito ang humahato na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon! What's up, kabayan? Magkakaroon ng Saturday Consular Services sa Philippine Embassy sa Canada sa July 20. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang consular services gaya ng passport renewal, notarial or legalization of documents, civil registration at iba pa. Magkakaroon din ng registration for overseas voting. Maaari kayong mag-book ng inyong appointment sa appointment.ottawape.org. Inaanyayahan naman ang mga kababayan natin sa South Korea sa isang seminar na may temang Regulations on Starting a Business para sa mga kababayan nating interesadong magsimula ng negosyo sa Pilipinas. Gaganapin ito sa July 21 alas 3 hanggang alas 5 ng hapon via Zoom. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa bit.ly/2024KYRR-business o sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Korea sa facebook.com/PHInKorea. Samantala, matagumpay na isinagawa sa Philippine Center sa New York ang opening ng Kathabi, a textile innovation exhibition noong June 25. Itinampok sa exhibition na ito ang Philippine silk, natural dyes at natural fibers galing sa Pilipinas gaya ng abaka, banana, bamboo at pineapple. Bukod dito ay nakita rin sa exhibition na ito ang piña seda fabrics, hand-woven fabrics na hinabi ng mga indigenous people. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon! At sa atin namang shout out, Amiel at Bebs. Ayan, una na ba ako? Binabati ko yung ating mga taga-subaybay dito sa South Korea. Sa Taiwan, si Nana Elena Yang sa lagi niyang pag-message at panonood sa ating mga programa sa UNTV. Binabati ko rin si Sir Edwin Carasos, yung aking nakasama dyan sa Vietnam nung ako'y nandun pa, at mga nakasama natin sa Samahang Pinoy sa Vietnam, kila Sherwin, kila Sarah, sa iba-iba pa, no? Kila Ate... sa ibang pang hindi ko na matandaan, makasama nating mga Pilipino. Sa pamilya Laudera, sila sa inyo dyan, kila Zenny. Siyempre sa aking nanay na lagi nanonood, at sa aking mga kapatid at mga pamangkin. Ingat-ingat kayo. Beb, ikaw naman. Siyempre, meron din akong pagbati. Happy birthday kay Regina and Lay Saison ng Beaumont, California. Shout out po kina Mami Let Malyari, Sis Maria at kay Sis Yang, Uncle Rick and Auntie Cora, Uncle Alex and Auntie Bell, Tito Bok and Tita Josie ng Yucaipa, Ben and Lydia Alban ng Stockton, Daisy Wilson ng Daly City, at syempre yung aking nanay na si Sonia Saison. Sherwin. Yan, syempre sa atin si Louie Lipanya ng Nagcarlan, Laguna, sila Hiner Aliparo ng Kabuyao, kasama sina Brad Lito Zamora, Moises Pabro, yung mga suki natin, ano? At siyempre si Jocelyn Gutierrez ng Calamba, Laguna, at si Mami Beth at Brad Dan Rason. At ganoon din po sa mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganoon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Santiago, Kapitulo 2, talatang 18. Oo,
sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong maga ng Martes, ika-16 sa buwan ng Hulyo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Tuesday morning, July 16, 2024. Mula naman rito sa Seoul, South Korea, ako si Emil Pascual, kamsahamnida. Ako naman si Beverly Saison mula sa kauna-unahang syudad sa California, walang iba kundi sa San Diego, California, USA. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.